Okay, papakita ko na lang sa inyo tong video na to. Para ano. Ito ho kasi nagkaroon ng issue sa naman. Ayan o. Sinasabi nila na ano, di ba, kinukwento ko nga sa inyo kanina, yung magandang gesture to ni PBBM na ginawa niya. Di ba? Ngayon, ang sabi ng iba, inisnab, sabi nga ni Maharlika, inisnab nga siya dyan, di nga siya pinansin ni Trump. Mga kapatid, hindi naman po nag-epal yung presidente natin. Totoo po na hindi po siya napansin dyan ni Trump. Kung titignan lang po natin tong kapirasong video clip na to. Diba? Pero hindi ito kawalan. Nakakatuwa nga ang ginawa ng Pangulo natin kung tutuusin eh. Tignan nyo rito ha. Oh. Ayan ha. So, ang lahat po ay nakikipagkamay kay Trump. Diba? So si PBBM, hindi siya katulad ng ibang nakaganon agad ang kamay. Diba? Hindi katulad nitong isa, yung nasa ilalim ng letter D. Diba? Naka-extend na agad yung kamay niya, and then etong katabiring lalaki, naka-extend na rin yung kamay. Kay PBBM, ang pang-abot ni PBBM sa kanya, pang-reach out, isang cute na ngiti. Diba? Nakangiti lang ang Pangulo natin, nakababa ang kanyang mga kamay. Kasi ang pangit naman pong tingnan, ayoko talaga yung ganyan din eh, na ano na nakaganon yung kamay, naka agad, reach out, tapos hindi ka napansin dahil ang daming kamay, hindi ka nakamayan, nakakahiya yun. Di ba? Mainam kung nakangiti ka at nakaharap, hindi ka man napansin, at least hindi ka napahiya. Di ba? Correct, Fido Dido. Hindi po nagpunta ang ating Pangulo dyan para magpapansin. Hindi katulad nung panahon nung dating Pangulong Duterte, palagi silang after sa survey rating nila. Kailangan palaging mataas ang rating nila. Diba? Ganon dati lagi si Duterte. Kaya nga nagalit siya, pati na lang yung pagdesisyon ni Sara na tumakbo ng VP, nagalit siya noong 2021 dahil kumulelat si Sara sa kanyang pa-survey sa mga LGU, sa mga mayors nationwide, pumang-apat, di ba? Nanguna, BBM, Leni Robredo, Isko Moreno, Sara. Then Sara nag-VP. Yun daw yung basehan ng desisyon. Kasi nga, kinukulit ng kinukulit. Oh. Tapos, eto namang alisin na natin to. May isa pa yan eh. Ito naman gustong mangyari doon ni Duterte. Ayan o. Ang gusto niya naman kasing mangyari ay ibase ni Sara ang desisyon niya magpresidente kasi mataas sa survey ng Pulse Asia at saka ng Publicus Asia. Ano yung interview with Banat Bay? Kay PBBM, di ba yung interview sa kanya? Anong sagot ni PBBM doon? Hindi importante sa akin ang survey. Tama. Bakit? Kasi presidente na siya. 'Di ba? Kung maging unpopular siya sa mga surveys na 'yan, pagising nating lahat, siya pa rin ang presidente ng Pilipinas. 'Di ba? So yun ang ginagawa nila ng issue sa Maria Josep. Nasa matirong pag-iisip naman siguro yun, kaya lang sobrang pagka-bitter lang talaga ni Sara yan. Ito, sina PBBM na nag-approach dito kina Joe Biden. Ayan. Ilang beses din naman sila nag-meet niya ng presidente pa, di ba? So, ibig ko sabihin, dito, mayroong pagkakataon na magkausap sila, magkabatian. O, ayan o, tinan mo. Kamay ni BBM, nakaganon lang eh. Di ba? Nung kay Joe Biden, nakilala siya, then, di ba? Wala talaga mga lang talaga itong mga running na mga BTS na to, mga mapanirap puri. Sobrang pagka-bitter. Di ba? Hindi na nagsusuri.
just get here? He got here yesterday. Correct, wala nga security details yan eh. Matanda naman na kasi rin si Joe Biden. Hindi na nga dapat pinagpresidente pa yan, di ba? Kaya nga mabuti pina-atras yan sa kanyang kandidatura eh. Tsaka nakakakilala na dyan si Biden. Hindi na katulad nung dati na talagang parang lutang yung itsura niya. Di ba? Right, sir. Nothing but a diplomatic gesture. Mas maganda naman yung ganun, di ba? Ibig sabihin, uy! Di ba? Ako man ganun din ako, be. Pag nakilala ko, hindi kasi ako hindi ko rin ugali na yung bati ng bati, kung kani-kanino hindi. Kahit nakakilala ko nga, di ko binabati eh. Pag nilapitan ako, kinausap ako, binati ako, yun. May picture pa kami, ganun. Di ba? Kasi pagka biglang hindi ka napansin, nakakahiya, lalo na kung nagkamali ka, hindi pala yan yung tao. Nako. Ang nakakatawa nga rito ewan ko ano pinagsasabi ni Trixie, kasi si Sara nagpunta doon sa Manila, di ba? At inaatake yung mga kongresista at sinisira yung kampanya ni Isko sa harap ng mga Marcos loyalists doon. Tapos eto namang sina PBBM nagpunta doon sa libing ng Pope. Palagay ko mas maganda yung ginawa ni na PBBM kaysa sa ginawa ni Sara. 'Di ba? Dapat nga ginawa rin ni Sara 'yan eh. Oh. Okay? May tanong daw kay PBBM doon si Joe Biden. Ay si Trump. Sabi, "Kumusta si Digong, pare?" Sabi ni BBM. Ayun, nakabakasyon ngayon, pre. Si Joe Biden naman, sabi niya, kasama daw pangalan ni Sara sa ICC. Bahala siya, important naman yun eh. Ang taba rin ng utak ng gumawa nito no? Ayan Diba yan lang yung distansya nila